Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po ang inyong lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. At syempre bagong lahat, binabati muna po natin mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. At syempre hindi rin po natin pwedeng kalimutan ang ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga halagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. At syempre ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, at syempre ang ating mga congressman na napakabuti, lalong-lalo na po Congressman Acop, Congressman Abante, Congressman Dan Fernandez, Congresswoman Luestro, Congresswoman Castro, at iba pa na kasama po ng ating mga congressman para papanagutin ito pong si Inday Sara Magnanakaw. Okay. Okay, ang oras po natin ngayon ay ganap na ang alas 3 ng hapon, araw po ng Biyernes, April 18, taong kasalukuyan 2025. Okay, sa araw pang ito mga minamahal ko mga kababayan, napaka-importante po ng ating pag-uusapan ngayon. Ito ay tungkol po sa sinabi po o siniwalat po o di ko alam kung nadulas lang itong si Dr. Richard Mata, na kung saan napakasensitibo po nung kanyang sinabi at talagang marami po ang nagulat dito. Noong mga nakarang araw po mga minamahal ko mga kababayan, sa ating pong paglilingkod sa ating mga kababayan sa ating pong programa dito po sa Reaction Mo Birada Ko, sinasabi po natin na wag suportahan yung mga kalaban natin dahil nga po sa hindi maganda yung kanilang plano sa ating mahal na Pangulo. Eto na po, hindi po tayo nagkamali mga minamahal ko mga kababayan, na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan ay nadulas po itong si Dr. Richard Mata. Ayon po sa kanyang salaysay dito po sa Abante News, ganito po ang pagkasabi nitong tolongges na doktor na ito. Eto, babasahin ko po mga minamahal ko mga kababayan. Ito, ipa-flash po natin dito sa ating screen. Ayon po dito mga kababayan, ito, pakinggan ninyo. Ayon kay Mata, ito yung si Dr. Richard Mata, dapat iboto ang 10 kandidato ng PDP upang, ito yung words na to, maiganti ang pagpapaaresto at pagpapakulong ng Administrasyong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa International Criminal Court o ICC at ang paghahain, ng impeachment complaint kay BP Sara. So malinaw dito mga minamahal ko mga kababayan sa sinasabi po ni Dr. Richard Mata na ang kanilang pagtakbo, ang layunin ng kanilang pagtakbo ay para may paghiganti di umano etong si Digongyo at maging etong si Sara. Akala mo naman etong mag-ama ang biktima. Baka nakalimutan mo, Richard Mata, ikaw putang ina mo ka. Makinig kang doktor ka pa naman, sana kang dimuho ka. Kung ang purpose mo ay maging senador para ipagiganti si Sara at si Digongyo, magpatiwakal ka na lang, demonyo ka. Dahil sa sinabi mong yan, nalagay sa alanganin yung sarili mo. At sigurado akong hindi ka magwawagi at hindi ka mananalo kang dimuho ka. Yan naman pala lumabas din sa dila mo. Lumabas din sa bunganga mo na ang intensyon mo na kaya ka pinatakbo siguro ng amo mo ay para ipagtanggol siya. At yan ang sinabi mo. Hindi ko sinabi yan. Mga kababayan, narinig nyo? Ang purpose
Kaya pinatakbo ni Rodrigo Roa Duterte ang kanyang mga ulupong ay para ipagtanggol siya. Hindi para ipagtanggol yung mga Pilipinong nakaranas ng pang-aapi kay Digongyo. Hindi yung mga Pilipinong nakaranas ng pagnanakaw mula kay Sara Duterte. Kaya wala tayong mapapala sa 10 inindorso nilang ito dahil sila ay pinatakbo para lamang kay Digongyo at kay Sara, hindi para sa mga Pilipino. Mga kababayan, ang tanong ko sa inyo, papayag ba kayo na makalusot yung mga demonyong ito? Papayag ba kayo na magkaroon tayo ng mga senator na ang pagsisilbihan lamang, paglilingkuran lamang ay mga Duterte? Nahihirapan na nga tayo eh. Nasasayangan na nga tayo sa pere ng taong bayan. Dahil nandiyan dyan yung 3 bugok o 4 na bugok o yung marami pang bugok dyan katulad ni Jingo Estrada. Katulad ni Bongo, ni Robin, ni Bato, ni Aimee na mga traidor, mga bobo, mga tanga, mga makasarili sa pera at kapangyarihan. Tapos dadagdagan pa tayo ng 10 senator na puro mga tuta aso ni Digongyo at Sara. Kung di pa kasi ako nagkakamali mga kababayan, nag-ugat po yung mensaheng ito ni Dr. Richard Mata dahil po sa, kung maalala po ninyo, may advertise po o may kumbaga political advertise na pinalabas itong si Aimee Marcos at si Sara Duterte na kung saan ini-endorso niya o formal niyang ini-endorso etong si Aimee Marcos bilang kanyang kapartido. Ngayon, umalma po itong tinatawag nila na Duterten. Yan, tinatawag nilang Duterten. Na ang sabi ho nila, hindi sila papayag na madagdagan pa sila. Bagamat inendorso ni Sara Duterte etong si Aimee Marcos dahil ang talagang pinayagan lang daw di umano o pinahintulutan o binasbasan ni Duterte yung 10 na ito. Hindi kasama si Aimee. So, ibig sabihin, ayaw nila kay Aimee. Biro mo, sinusuka si Aimee pati dun sa kabila. Sinusukan na rin siya ngayon ng mga followers, mga supporters ng ating mahal na Pangulo. Talagang wala na pupuntahan ito si Aimee. Talagang pakapal moks na lang talaga itong hungag ang ilong na to. So, nag-ugat po yan doon. Sa kabila ng kanilang mga naging sagot o reaksyon dahil nga sa ipinalabas na political advertise nitong 2 ogag na ito, yun, naisabit po ni Richard Mata o ni Dr. Richard Mata yung salitang yon na kaya sila pinatakbo dahil sa ang purpose talaga nila ay may paghiganti si Digongyo sa pagkakahuli nito at maging yung may paghiganti nila yung kanilang bossing na si Sara Duterte dahil sa ito ay sinampahan ng kasong impeachment. So may impeachment complaint ito na haharapin. So yan ang purpose nila. Kaya nasingit itong sinasabi ni Mata. So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, at least 'di ba? Nag-alaroke si Mata. Sumablay, sumabit na dulas. Talaga yung mga alagad ni Duterte pag nagsalita, talagang madudulas talaga, no? Talagang pinahihintulot po ng ating Panginoon na madulas yung mga ulupong nila nang sa ganun malaman talaga natin at mapatunayan natin na totoo ang sinasabi natin dito sa ating programa, lalo na dito sa ating programa ang reaction mo, birada ko. Okay, tuloy po tayo mga kababayan. Alam nyo, sa inilabas na statement nito ni Dr. Mata, kung ako po sa ating mahal na Pangulo, umaksyon na siya bago pa mahuli ang lahat. Kung ako po sa ating mahal na Pangulo o sa mga kababayan natin, magkaisa po tayo. Dahil tulad po ng sinabi ko, once na marami sa mga senatorial candidates ng ating mga kalaban ang maluluklok sa kanilang mga pwesto, pahihirapan po nila ang ating mahal na Pangulo at maaring maging kasama pa sila sa paninira ni Sara Duterte para bumaksak ang administrasyong ito. Sa totoo lang mga kababayan, kung ako po tatanungin ninyo, delikado po yon yung salitang para may paghigante. Marami pong pwedeng gawin yung paghihigante. Maaring kumitil ng buhay, maaring manira, maaring gawin nila sa ating Pangulo yung nangyari po kay Digong. Kaya napakadelikado po ng sitwasyon ng ating mahal na Pangulo. Mga kababayan, kailangan po ng tulong ng ating mahal na Pangulo. Kailangan niya ng ating suporta. Suportahan po natin ang ating mahal na Pangulo sapagkat mayroon pong nakaakmang banta sa buhay nila. At tandaan ninyo, kung mayroong nakaakmang banta sa ating mahal na Pangulo,
tiyak kasama dyan yung mga Pilipinong naging kaisa ng ating mahal na Pangulo. Kaya walang ibang pwedeng magtulong-tulong dito kundi tayo mga Pilipinong sumusuporta sa kanya. Biro ninyo mga kababayan, ha, sinadya ng Diyos na madulas si Richard Mata para maging handa tayo. Para alam na natin kung anong gagawin natin. Para malaman natin kung ano talagang purpose, bakit sila nandiyan dyan. O, hindi kinanta din ni Mata. Hindi niya inisip na sasabihin niya magkakaroon tuloy ng malalim na kaisipan ng mga Pilipino. O, mga congressman, damay kayo dito sa pagbabanta ni Richard Mata. Siyempre, alam ng lahat, lalong-lalo na yung bumubuo ng Quadco, mga congressman. Ha? Nagbabanta na si Mata. Nagbigay na ng pahiwatig si Mata. Ha? Nagbigay na ng pahiwatig na kaya sila nandiyan dyan, kaya sila tatakbo ng pagkasenador ay para mapaghiganti. O, mga congressman, check, number 1 kayo sa pananagutin, sisingilin ng ating mga kalaban. So, kailangan kumilos at imbestigahan itong si Dr. Mata. Bakit ka maghihiganti, Mata? At sino ka para maghiganti? Ha? Hindi ka pa nga nananalo. Yan na agad ang sinabi mo sa mga Pilipino, tulongges ka. Sa totoo lang, inilagay mo rin sa hindi magandang sitwasyon ng sarili mo, hindi lamang yung mga kaalyado mo. Ang tanga mo. Maaga pa para sabihin mo yan. Pero dahil mga tanga naman kayo, kung yung leader nyo nga, kung yung amo nyo nga, kung yung bossing nyo nga, may fentanyl sa utak may sayad sa utak ikaw pa kaya hindi nakataka-taka. Ikaw na yung nakilala kong doktor na gunggong. Ikaw na yung nakilala kong doktor na tanga, bobo, walang utak. Kung may utak ka man siguro nasa tuhod na, bumaba na. Dapat di mo muna sinabi, Dr. Mata, para hindi kami maging handa. Ang tanga mo. Sa sobrang kagustuhan mo siguro manalo, sa kagustuhan mong sumipsip sa mga supporters ni Digongyo, magpakitang gilas, ayun, nalimutan mo na pwede kang magkaroon ng problema dyan sa sinasabi mong ugok ka. So sa mga kababayan natin, alam nyo na kung para kanino yung mga senatorial candidates ni Digongyo. Hindi po yan para sa atin. Hindi sila tumatakbo para sa atin. Tumatakbo sila para magiganti, para kay Digong at kay Sara. Okay, nakuha nyo na. So sa mga kababayan natin, hindi ko na po siguro kailangan pa sabihin sa inyo, huwag silang iboto. Dahil hindi po talaga kaboto-boto yung mga taong katulad dito na ang iniisip ay para lamang sa kapakanan ng kanilang mga amo, ng kanilang mga bossing. So sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga congressman natin, ingat-ingat po kayo, gawan nyo ng paraan to. Kasi mukhang may banta na. Maghihigante. So, paghihiganti ang purpose nito, kaya sila tatakbo, mga kababayan. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, hindi nga sila nagwagi, hindi nga sila nanalo, na nasalaya pa si Digongyo, ngayon pa na nakakulong na. Pero ganun pa man, hindi tayo dapat maging kumpiyansa. Sapagkat tulad ng sinasabi ko, pera po ang gagamitin nila para manalo sila. Kaya sa mga kababayan natin, maging mapagmatsyag po tayo. At syempre, dapat isuplong natin yung mga politikong namimili ng boto. So, kinakailangan maturuan sila ng leksyon. Pero ganun pa man, tayo po'y palagi pong mag-aabang at tayo po'y laging nandito sa ating programa para po malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan sa likod ng kanilang mga kasinungalingan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.